bakit kailangan mo siyang hiwalayan. Parang kailangan mo lang maging direct to the point para hindi ka makasakit na ibang tao. Ayun na. Parang naiiyak ka. Akin naman po, Asheen Mendoza. Sometimes po you have to fight for the person you love kahit minsan nakakalimutan niyo yung sarili niyo. Yeah. Wow! Kaya mo talaga yan. Hindi po, yun po. Sometimes you choose to love po who you love. Kaya paglalaban mo talaga hanggang dulo. Puro hugot. Abangan natin yan. Thank you. Thank you po. Puro hugot, indeed. Tagos na tagos. Okay, so that was Ms. Dolly Ann Carvajal of Inquirer. Next up, may we call upon Ambet Nabus ng Marites University and Hataw. Hello, Hi. good afternoon po. Afternoon. Yeah, first question ko kayo, Rabi. Sa mga previous MediaCon kasi, pag ini-introduce ka bilang isa sa mga bida, this time, ikaw na yung pinaka-bida, yan nagdadala ngayon ng grupo. So, ano pinagkaiba nito before? Anong pressure nito sa'yo right now? Malaki po yung role ko pero hindi ko pa po sinasabing bida. Parang ayoko lang po ng bida na. Sobrang kinakabahan po ako kasi yun na nga po, ang laki nga po na role na binigay sa akin. Kaya sobrang nag-prepare po ako para dito sa show na to. Sobrang thankful din po kina boss na binigyan nila ako ng ganito malaking project na hindi ko iniisip na magagawa ko to this year. Bigla na lang siya dumating. Thank you din kay Lord, sa family ko, sa lahat po na tumulong sa akin. Pero may pressure ba sa'yo yun? Paano winahandle? Hindi. Ano lang po ako, pag po nagbabasa ako ng script, gano'n, talagang pinakaka-aral ko po. Para pagdating sa set, alam ko yung gagawin ko, hindi po ako masyadong kakabahan. Okay. Thank you for that. Direct po, ang isang director din bang gaya mo ay may pressure din na ganito, mapasikat ang mga series na featuring mga bata? Sorry, pressure din. Nape-pressure din ba ang isang directress? Oo naman po. Actually, before ako mag-start ng Seducing Grape, minessage ko si Kuya Ted Oborol, yung director po ng Luciana Section E. Kasi kaibigan ko si Kuya Ted. Dati AD siya, ako script con, way back, nung nasa Star Cinema pa ako. Sabi ko, Kuya Ted, good luck mo naman ko. Parang humingi ako ng blessing. Sabi ko, I'll try to follow your footsteps kasi sobrang successful ng Luciana Section E. Nandun talaga yung pressure, hindi mawawala. Kaya hindi pwedeng magkamali. Kailangan tama lahat ng step. Kailangan pinag-aralan lahat ng gagawin. At kakagaling ko lang sa Film Fest, kailangan mas doblehan pa yung trabaho para papakita ko naman na tama yung ginagawa ko. Okay. Speaking of pinag-aaralan, paano kayo nagko-collaborate ng writer in terms of yung pagpapakita ng mga eksena pambagets talaga at napapanahon ngayon sa ganito lalo social media world tayo? Dumadaan po kasi yung script revision sa pagsinulat po ng writer yung meron po na yung treatment, tapos magiging script as draft 1, 2, 3, 4. Dumadaan sa akin, dumadaan sa Viva, dumadaan kay Arisa. Lahat sinasala namin hanggang umabot sa pinaka-final draft, isang episode pa lang yun. Ganun siya kabusisi. Minsan inaabot kami ng third draft. Ultimo maliit na detalye, kailangan malinaw sa character. So lahat po yun, tulong-tulong po yun mula sa akin, sa mga episode writers, sa head writer kong si Spencer Baterna, hanggang sa creative ng Viva, hanggang kila Miss Deans, kila Boss Pal. Lahat po yun, collaboration po talaga yung pagbuo ng isang episode lang and the rest of the episode. Isang episode pa lang. Your reaction, Miss Alisa, gaano kahirap mapadali ang ganon? Matrabaho po siya, pero at the same time, very appreciative po ako sa Viva kasi nakikita ko po talaga yung hard work. Like, kanina lang po mag-usap kami ni Derek, tinatanong niya kung ganito ba talaga yung eksena nito, ganyan. So, teamwork po talaga. As kay Robin din po, siya kay Angela, kanina pa lang, nung pinanood po namin yung trailer, they were asking me, may notes pa ako, kung ano pa ba yung feeling ko kulang. Alam mo po, it's team effort po talaga ng buong production team para mapaganda yung story na. At nakikinig ka naman doon sa mga artistang nagsasuggest or nagbibigay ng input din. Yes po. And then they were asking me, since
ako nga po yung writer, if feeling ko may kulang pa ba sila. Very open po sila sa notes. So, na-appreciate ko po talaga yung mga actors and si Direk po and yung mga scriptwriters. Okay, thank you for that. Last question ko na lang kay Dylan. Hello po. Kumusta yung bonding moment mo with these new friends of yours kumpara doon sa dating, di ba dati, nasa ibang network ka? So, kumusta naman yung working relationship mo sa kanila? Well, so far, nung binibilang ko actually kanina, parang 3 days kami ka nagkasama. So, 2 photoshoot, video shoot, tapos isang taping. And yun nga, sabi ko kanina na on and off ka po, masaya po sila kasama. And very welcoming sila sa akin kasi syempre, lahat sila magkakilala na from their previous projects. And I'm very thankful and appreciative na each of them po are very welcoming sa akin. Na parang I belong din to the family. Thank you guys. Okay, good luck po. Congratulations. Thank you. Thank you, Ambet Nabos ng Marites University and Hataw. Up next, it's Athena TV. Athena TV, hello. Hi, good afternoon. To Dylan, Kira, and kay Angela. Hi, sorry, I'm late. Hello po. My question is, did you find any of your part, your character, did it resonate yung personality mo dun sa character na ginampanan nyo? So far, nung binabasa ko po yung script and yung kung paano si Trip Palma as his role, medyo relatable somehow sa akin kasi si Trip Palma, sobrang sobrang sincere, sobrang supportive, and sobrang mapagmahal. And feel ko ganun din ako in real life. So, yun po. Ako naman po, nung binasa ko po yung libro, sabi ko, hala, ako talaga si Alice. Kasi nakaka-relate po talaga ako sa kanya. Yung pagka-syunga-syunga niya, pagka-clumsy niya, and yung pagka-lovable niya at the same time, yung hindi siya nagpapatawa pero nakakatawa siya. Tapos, yung in terms of pagmamahal din po, grabe po kasi ako magmahal, parang baliw na talaga. So, dun po sa part na yun, relate po ako kay Alice po. Ako naman po, pagkaparehas namin siguro ni Drake Palma, yung love niya sa mami niya. Yun lang. Bukod doon, hindi na po masyado nakaka-relate. Yun lang, yung love ko lang sa mama ko. Thank you po. Alright, thank you so much. That was Athena TV. Next up on the line up, we have Jojo, Panaliga ng Rider PH. Hi. Hi, thanks kay Robin. Follow up ka lang doon sa sagot mo. Sabi mo, nakaka-relate ka lang doon sa part ng pagmamahal sa mom. Pero dito, di ba, yung character mo pinag-aagawan ng mga babae. So, alam mo na nakausap ka namin the first time nung ni-launch mo yung pabango mo, talagang parang na-overwhelm ka sa sobrang suporta sa'yo ng mga tao. So, paano ka ngayon, paano mo in-internalize itong pinag-aagawan ka? Kasi obviously ngayon, pinag-aagawan ka na talaga. So, anong feeling? Hindi naman po pinag-aagawan. Alam mo ba sa mga fans mo, parang hindi sila mag-a-agree? Hindi, pero si Drake po kasi parang hindi naman siya nagsasalita kahit pinag-aagawan na siya. Parang wala siya, wala lang po sa kanya. Parang ang iniisip lang niya yung pag-aaral niya, yung nanay niya, pero lang, yun lang po. Follow up lang. So, wala ka bang experience na naramdaman mo na ngayon kung ano yung fate mo? Wala ka bang yung sa mall or biglang may mga lumalapit sa hinahabol ka? Wala bang gano'n? Sa totoo lang po, happy po ako na marami na nakakilala sa atin, na nakikilala na po tayo ng mga tao. Pero hindi ko po siya masyadong iniisip eh. Parang ayoko po lumaki ulo ko, ayoko maisip na sikat na or what, kung ano man. Kasi malayo po po, hindi pa po ito yung gusto ko. Malayo pa po yung biyahe natin. Yes. Salamat. Yep, thank you so much. We just heard from Rider PH. Now up next, it's Carjun Capamilya Inside. Hi. Hello. Kapatid insider mo din ka po Kapamilya. Ay po.
So, for the cast questions, ano tawag dito? May pressure ba sa part ninyo na mapantayan ng success ng Mucha ng Section E? Para po sa lahat ng cast. Sino siya? Di ba, for me, hindi po siya, it's a good pressure na it's a new project, pero yung pressure po na dapat success is the same, I don't think naman po na pressure po kami dun sa ganon. Kasi, personally, kasama rin po kami dun eh. Dun din po kami nakilala ng tao. So, thankful po kami sa project na AMSE na nakilala po kami dun. Now, dahil po sa success nun, meron po kaming Seducing Jake Mama. So, masaya po ako. For me, yes, syempre hindi naman po mawawala yung pressure mo sa sarili mo. At the same time, bagong character din po kasi ito sa akin. Iba si Kay, iba din si Mika. So, kailangan mo talaga siyang pag-aralan. Pero syempre po, sa part po namin, gagawin po talaga namin yung best namin. Hindi naman po pwedeng hindi. Kasi as a artist, kailangan namin pag-aralan lahat. Yung character, kailangan namin basahin, alamin, yung mga flow po ng story. Kaya, it's normal lang naman po na ma-pressure ka po. And I agree with what they said as well. Of course, with this new project, ibang-iba rin po yung dynamics ng each and every one of our characters. So, bale, hindi ibang Rafa na po yung makikita nyo dito in comparison to our previous project. And of course, since it was such a huge, thankfully, such a huge success, we are very grateful po. And it just pushes us to want to do better, to give you a better performance po in this show. Pero ano po, actually hindi naman po namin iniisip yun. Sa ngayon, ang iniisip po namin is maging better yung acting, better kami sa work, at better yung pag magkakasama kami lahat sa set. So, ayun lang po. Masaya naman po kami kung ano man po binibigay sa amin ng Viva. Hi, hello. Thank you for your question. You know, I never once thought of it like that. Never ko inisip niya na pressure ba ako dito. Kasi to double down yung sinabi ni Ethan, like, success has many different faces, many different images. AMSI is AMSI. This is Mission Impossible, Seducing Drake Palma. Iba yung team, iba yung halos yung cast. And I've never once felt the pressure. If anything, you know, I look at these as two different types of success. That's what I'm looking at. That's what I'm aiming for. So, ayun lang po. Sa akin naman po, siguro po may konting pressure kasi nga sobrang happy din ako kasi sobrang laki ng mutya. Tapos dahil nga ang laki ng mutya, sinuportahan niyo kami, may kasunod tayo, kasunod grade pa naman. Nakakakaba lang po dito kasi ang laki na po nga ng role natin dito. Tapos, mas pinag-aralan ko po ito, gano'n. Kaya may pressure pa din. Ikaw naman. Ako naman po, aaminin ko po talaga. Nung unang akong tinawagan at sinabihan na, oh, ikaw na to, ganyan. Sobrang saya ko lang. Tapos after nung saya ko, ila siyang napalitan ng pressure, ng kaba, na, hala, bakit ako nag-oo? Kaya mo ba yan? Tapos, I started doubting myself kung kaya ko ba. Pero, ako kasi, ito yung pangarap ko eh. Matagal ko na itong hinihintay. At andito na to, tatanggi pa ba ako? So, magpapatalo ba ako sa pressure? Siyempre, hindi. So, I used it as motivation to become better. Mag-focus po ako sa acting ko, mag-focus po ako sa character ko, and mag-focus po ako sa success. Ay, sa pressure ng success, hindi naman po ako ganun na nape-pressure katulad ng una. More on enjoying na lang po. Ini-enjoy ko na lang po kung ano yung nasa harapan ko po ngayon. Kasi minsan lang po. Ay, sana dumalas po.
May pressure po sa seducing Drake pa. So, syempre, working with these Viva artists na napakagaling po nila, and kita-kita naman po yung pagka-lakas po ng mutya, and syempre, knowing na nagka-role po ako dito, it's not just a small role, but it's a kind of big role for me, and syempre, I'll take it as a good pressure. Same what Angela said, na gagawin ko siyang motivation to be a better actor.